We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends we'll always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always be. We are sisters, we are sisters. Good morning mga sis! Jelly, isa daw sa mga reklamo sa ating mga babae, ng ating mga asawa, masyado to tayo mga chismosa. Totoo yan ang nire-reklamo sa akin ng asawa ko. Chismosa daw. Hindi naman obvious, di ba? Hindi, grabe, hindi talaga. Paano sabi nga ni Mister, ang aga-aga, hindi ka pa nakakasaing. Chismis ka na dyan. Hindi naman sa lahat. Hindi naman sa lahat. Pero nakakatuwa, diba? Ito totoo naman na nakaka-entertain at saka talaga nakakatuwang yung chismis, diba yun? Minsan din naman ikaw nakikinig ka lang, uy talaga, nakikiganyan ka lang, diba? Bakit ka ba natutuwa sa start off? Di ba dahil sa The Who? Di ba? Minsan kahit hindi ka na masyado interesado doon sa chismis, basta't natatawa ka at naaali, okay na rin. Di ba chismosa talaga ako? May S-Files na ako. Yan na nga, kinaril mo ang pagiging chismosa. Pero minsan syempre nakakasira din ang chismis o pagsusulat ng issue sa buhay ng artista katulad na lang nangyari kay Ordua. Yung pagkapanalo ng case ng Padilla family against dun sa book na sinulat ni Orduha. Kasi malaking kahihiyan din naman talaga yung aabutin if ever na-publish yung book ng pamilyang Padilla. O kaya naman ang showbiz balita ay talaga namang napakasarap pag-usapan dahil nabibitin kayo kasi may kasunod at may kasunod at may kasunod na pangyayari. So wala siyang ending. Correct. Tuloy-tuloy. Kagaya ng isang item na naghiwalay na daw si Elizabeth Oropesa at saka yung kanyang boyfriend. Nakakabitin kasi sabi daw nung guy, I love you forever. Ibig sabihin, syempre, hindi pa tapos yun. Sagutin niya ni Tita Oro. Correct. Hindi po chismis sa pag-uusapan namin today at mga issue. Ang pag-uusapan natin po today at makakasama natin ngayon ay yung mga manunulat sa showbiz na minsan hindi naman talaga chismis sa sinusulat kundi katotohanan lamang. Ang mga kasama natin today at bibigyan po nila tayo ng kanilang blind item for the day. Entertainment Editor ng People's Tonight Philippines and People's Tonight Hong Kong, Julie Fe Navarro. Sino itong sikat na young actor na inihahatid lagi ang kanyang leading lady sa kondo ng babae? Inihahatid mga alas 11, alas 12 ng gabi, nagtataka yung mga kapitbahay bakit pag umuwi yung lalaki ay bandang alas 3, alas 4 na ng umaga. Meron kayang nangyayaring milagro? Segment host ng Unang Hirit, news and TV reporter ng Saksi at Front Page dito sa GMA, Lars Santiago. Sino itong bold star na may boyfriend na isang politician? Umasa ang bold star na pakakasalan siya ng politician hanggang sa ma-discover niya na ang politician palang ito ay may another girlfriend na isang TV personality. Kaya ngayon, nagkakasya na lang daw ang bold star na ito bilang number 2 girl ni politician. May column siya sa People's Journal, Philippine Star, ngayon, Intrigue, Magazine, Hot Copies, and Pinoy Gazette in Japan. Aster Amoyo. Sino itong dalawang bold actors na nakita sa isang resort sa North na ang kanilang imahe sa publiko ay macho raw. Pero nakita silang magkakaroon hands. Sino sila? Entertainment Editor ng Filipino Star ngayon at may column din siya na Sangasangang Dila, Veronica Samyo. Ang magandang actress na ito ay may 2 anak. May ka-live-in, pero nakita minsan na may ka-date sa isang music bar at magka-holding hands sila. Isa ring actor yung ka-date. Entertainment Editor and columnist ng The Philippine Star, Ricky Lo. Sino itong mag-asawang to na masyadong routine yung married life nila.
And to avoid the routine at para ma-break yung boredom ay nagme-make love sila kung saan part ng bahay nilang bago. Sila po ang makakasama namin today. Siyempre, dito lang yan sa Sis! Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Kung meron man dapat tanungin kung bakit mahilig tayo sa chismis at entertainment news, wala nang iba kung hindi ang mga nagsusulat nito. Ang fresh niyo pa pala sa pagsusulat. Bagong-bago na pala kayo lahat. Wala pa nga kami alam pala. Baguhan silang lahat. Baguhan pa lang kasama Okay, natin. bakit entertaining ang chismis? Is it masarap, thrilling, exciting, or inka, or dahil... Awan ko, bakit nga ba? Ang mga Pinoy, basically, mahilig talaga sa cheeses. Makita mo naman sa umpukan sa mga tindahan, correct. sa may mga hagdan. Doon nagkukwentuhan, ang pinagkukwentuhan, mga kapitbahay. How much more yung mga artista na, sabi nga, larger than life. Okay, what is the thing about the chismis? Is it because it's a peek into somebody else's lives aside from your own? Or parang, hindi lang, parang may mapag-usapan for lack of things to do? Both, actually. Like what sinabi ni Lar, ang mga tao talaga, especially Filipinos, mahilig sa chismis. Kahit mga politicians, di ba? Oo, Kahit nga lalaki. lahat na chichismis, artista, politiko, kapitbahay. Kahit nga Ordinary people. Oo. Kamag-anak nga, di ba? Minsan Tingnan mo kamag-anak. mga maid, pag wala yung mga amo, di ba nag-iipon-ipon sila? Pinag-chismisan nila yung mga amo nila. Totoo yan. Ako naman, Janice, I resent the word chismis. Bakit pag kami ang sumusulat chismis, ito namang mga sinusulat namin based on Facts also. At saka yung mga kasama natin ngayon, medyo based on facts sila. Oo naman. Factual. Pero kasi, kasama natin today. Ang karaniwang tao talaga, nag-iilusyon na siguro sila yung artista o pwede pala kami maging artista o pwede maging politician. Kaya lahat gustong malaman kung anong buhay ng artista. Sino nangyayari? Oo, tama na. At saka Jelly, di ba, ang Pilipino, basically, instead of minding their own business, mas parang interesado tayo dun sa kapitbahay, di ba? Totoo yun. Siguro Parang parang ginawa ng mapagtakpan kapitbahay. So yun ang anatomy ng chismis. Parang part ng culture na yata ng That's mga it. Pilipino yan eh. It is. Saka yun nga, sabi ni Janice, parang mapagtakpan yung sarili. So, parang hindi ang Iba na lang. mapag-usapan, iba na lang pag-uusapan. Yung ganun. Sa kagustuhan. Eto, bakit ba kailangan ng chismis? Ano yan, public opinion. Sabi nila, stars are public property. Yan, ng fans, may promo ng movie, PR, sa balita, etc. May spice in life yan eh, di ba? Parang pag walang chismis, parang walang buhay, parang Hindi siya exciting. hindi exciting. Parang lifeblood na conversation, di ba? Parang kasi Next halimbawa katulad sa news, 'di ba? Pagkatapos ng ang dami-daming mga balita ng crime, mga politics, yung pinakahuli 'di ba mapapansin nyo? Palagi sa huli. Oo, Kasi parang people stay to watch. parang ang out story, parang medyo light naman yung Pang-light pakiramdam. Pero mo. Lar, excuse me, karaniwan nga sa mga tao, ang unang binabasa, yung showbiz eh. Oo, Pag yung entertainment bukas nila ng section. tabloid o ng broadsheet, yung entertainment. Ako rin, actually, Ang ganun. mga politicians, Universal yung inaano nila yun. chismis. Tingnan mo sa States din, di ba? Yung kay Kung dadaanan, Lewinsky, di ba? O, It Monica. started as a chismis, At saka naging ang- national issue, di ba? Chismis, So hindi lang, excuse it's me, not inherent to Filipinos. Ricky, di ba Talagang chismis ang pinakamurang form of entertainment? Walang bayad. Walang bayad eh. walang Bawal bayad. lang ang puhunan Bukod pa rito, dyan. ang pinag-uusapan, yung kilala ng maraming tao, artista. Okay, why entertainment? Bakit ang pinili nyo entertainment? Bakit ayaw nyo ng Politics. ng news? As in Current news, events. Sports. Unang-una, Mas dahil exciting. siguro movie fans tayo lahat at heart, di ba? Yung Yes. movie fans, we love Ayan. movies, di ba? Did you all start as movie fans? Or Yes. Oo. Yes. was it the glitter and the glamour that fascinated you? Hindi, yung ano talaga, yung basically yung starstruck ka, pag fan ka kasi talagang meron kang tinitignan ng artista. Like, halimbawa ako noon, Vilmanian ako noon, high school pa ako. Sinusundan mo yung buhay nila eh. Ito tanong lang, nung nasa college kayo, ano ba kayo sa, sige, let's say, who took up journalism or mass comm? I did. Yeah. So, nung nandoon ba kayo naisip niyo na, I will be a showbiz reporter? No. Oh, wala. Yeah, ako. Ikaw ganun. Kasi from the start, mahilig ako sa movies talaga, sa films eh. So the drive comes from inside. So, nandun ka pa lang sa eskwela, Oo, iniisip gusto ko mo na, maging- doon ako pupunta. Kasi pag nanood ako ng pelikula, napakita ko si Jelly, si Janice, in the big screen, di ba? Parang Paano interesado kaya sila kung... sa buhay? Ano kaya sa tunay na buhay, di ba? Pag umuulan ba, sinisipon sila, nababasa sila. Kasi we put them on the pedestal, di ba? Parang Diyos So ang parang tingin inaano mo, mo, di ba? Yung human side nila, to find out the human side.
At nakakatulong tong knowledge natin ng private lives nila in understanding their performances. In my case naman, iba. Basta gusto ko lang mapalapit dun sa idol ko. Ang number 1 ko talaga si Susan Roses. At that time, sinusubaybayan ko talaga siya. Ako naman, Jelly, after 10 years kong nag-work sa isang women's magazine, saka ako nagpunta ng showbiz. Women's magazine? As a mod. I was associate editor of mod for 10 years. Tapos saka ako nag-shift sa entertainment writing. Nagsisi pa nga ako bakit hindi ko inagahan na magiging entertainment writer. Ay, talaga? Sa graphic mo, hindi ko ba nag-showbiz? Ako naman. Hindi na. Hindi ako nag-showbiz. I had no intentions na maging writer. Tapos accidentally, pinasulat ako ni Fred Marquez, may soul rest in peace. Tapos yun na, nagsimula ang aking pagiging writer. At sabi nga ng mga tao dun sa People's Tonight, why don't you join us? So, doon na. At habang sinusulat ko yung mga artista, masaya pala, exciting. So paano kayo nakakakuha ng info? Yung mga scoop? Yan, may koneksyon, kaibigan, yung mga ganyan. Maraming Tago na lang natin sa pangalang DPA. Deep penetration agent. Okay, deep penetration. So Ricky Lo, paano mo ba nakuha na ikakasal na pala ako? Sa DPA ko yan. Alam mo yung mga DPA ko, talagang kalitlitang ng Totoo ba bahay, yun, Jenny? kasulok-sulok. Yung sinulat niya, ito Di ba, talaga. December 22 Hindi ko malaman kung paano December ko pagtatakpan. 22, di ba? May 22 nilabas ko na. 7 months before. Baka naman you talk in your sleep, nagsasalita ka, nagtatawag ka ng reporter. Baka nagsasalita ka in your sleep. Nagtatawag ka ng reporter. Alam mo yung may salita ko yung may Hindi, pero pag nagtagal ka na kasi sa showbiz, talagang automatic na yun, ngayon may mga magte-text sa'yo, si ganito, nakita ko sa ganyan. Meron na talagang mga sources. Tanong, so pag nakakakuha kayo ng ganyang text, ano yan, isusulat nyo na kaagad? No. How would you find out if it was really true, whatever You they need to verify. text? Siyempre, How do you magtatanong ka. verify? Magtatanong. Yan, Oh, that's a kikilos trade sa inyo secret, mga eh. ano mo. Diyan Sinabi namin, di alam nyo na, di ba? Sabihin sa inyo. Okay, ang decision nyo, when is the decision? Okay, let's say, nakakuha ka Ayan ng na. tip. Okay, nakita ko si Jelly, nasa ano siya, At may kasama siyang ibang lalaki, ganyan. ganyan. When do you make a decision to actually put it on print? Pag sigurado ka na yung source of information mo ay credible at reliable. Paano nyo sisiguraduhin yun? Ay, Saka siyempre, deadline kilala mo na, naman yung mga tao na kausap mo. Ngayon, kung hindi ka naman sigurado, pwede mo isulat ng speculative eh. Alam mo, Yung sabihin mo, may nagsabi sa amin, ewan namin kung totoo ito, pero itong kumakalat na balita ngayon sa text. So, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. We Ako, have may our network, example ako. network of Yes. clarification, verification. In my case, no, I never put out a single word or a single sentence na hindi verified. That's not At verified. pag may side naman yung artista, like si Janice may side, si Jelly may side, nilalagay ko naman. Saka Para may two sides of the actually, importante yung both fairness, sides. you're right. That's It true. has to be both that way. sides. At saka you make it a point na That's yung your mga actual artistang involved, as much as possible, kung hindi man sila nakakausap mo, yung mga manager kakausapin mo para alam mo kung totoo. Pag silang kinausap mo, magdi-deny, di ba? Ang mahirap lang minsan, Hindi. ang mahirap lang minsan yan. pag nasulat mo halimbawa yung isang side, tapos hindi mo pa na-interview yung kabila, ayaw nang makipag-usap sa'yo. Yung kabilang side. Kasi Galit na parang galit ayaw. sa'yo. Obvious. Lalo na kung sila ang salarin. You know what? In fairness, ngayon na experience ko yan. I may not put it on print, but doing S-Files, ganun din. It's a peek into other people's lives eh. It's a peek into celebrities' lives. Mahirap pala talaga. Bakit mahirap? Kasi as an artista, nung una, hindi ko syempre naintindihan yan, di ba? Mahirap intindihan kasi parang feeling, kailangan ba talaga isulat ito? Or i-broadcast. Oo, di ba? Pero ngayon, doing the same job, broadcasting nga lang. Alam mo, ganun pala talaga, minsan talagang Ganun tinatanong. ba? Does it make you At saka understand our job better? Yes. Nararanasan mo rin may magagalit sa'yo, na wala ka namang intensyon na manakit. Nagbalita ka rin Oo. naman talaga. Pero ang nangyayari naman kasi, pag minsan gusto mo ma-check yung sources mo, gusto mo malaman kung totoo yung balita, before you know it, naunahan ka na ng ibang tao. Ganun ang yan. nangyari So sa dapat akin. mabilis ka. Ganun Yun ang nga, nangyari organized. sa Part akin. of the, Kaya ako, ang tawag mo, kinonfirm pa ng editor ko kung totoo ngang may Sa katagalan ng confirmation, Nakiusap tuloy si na-iskupan. Nora sa editor ka na, wag muna ngayon kasi nagsisimula pa si Boyet, papaganda ang kwan. Hinold namin na unahan tuloy kami ng iba. O ito, sa inyong mga showbiz writers, trabaho lang, di ba? Yan ang that's your job. So para kayo, trabaho lang. Pero ang sabi naman ng mga artista, wala namang personalan. Paano na? Di ba? Ayaw nila ng personalan, pero yan ang trabaho ninyo. Bago nyo sagutin yan, we will pause muna for a break. Magbabalik po.
always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Minsan nagtataka tayo kung bakit ang laki ng interest natin sa mga personal na buhay ng iba, lalo na po ng mga artista. Pero sabi nga, trabaho lang ang pagsusulat ng showbiz news. Itong chika nito, okay. Ito, tutuloy ko yung tinanong ko kanina. Bakit ba kailangan malaman ang personal na buhay ng mga artista? Yung mga paghihiwalay, yung mga buntis-buntis, yung mga nanganak, yung nagpalay po, napadagdag ng boobs, napaayos ng ilong, yung mga ganyan. Bakit kailangan natin malaman? Kung yung hindi nga artista, gusto nating malaman, di ba? How much more? Oo, yung... Eh, mga artista kilala kasi, mo. para yan, yung aquarium na yan. Parang mga isda ang mga artista na bawat galaw ng artista nakikita. They live in a glass. Yes, right. Tsaka mga role models sila yan. Whether you Ayaw like nga it or natin not, tanggapin. role models, di ba? So yung Oo, mga kaya role aspects ng models buhay kayo. niyo na personal din, hindi maiwasan yung personal kasi dahil when you write about yung nag-break At saka- up, yung kasal, personal yan, di ba? Meron sa'yo So pinipili ng audience yung gagayahin nila sa role models Meron nila. din yan Pinipili sa yung akin hindi eh. dapat. Ano ba yung sa'yo? Dali, Siyempre, syempre, sa'yo. nung buntis ako kay Luigi, siya yung una, pero blind item. Paano mo naman nalaman? Diba? Paano ba nakuha yun? Siyempre, hindi na niya maalala. Parang sasalita ka rin yung sleep para si Jay. Wala ako naman dun eh. Paano mo nalaman yun? Pero honestly, yun ang gustong malaman ng mga tao eh. Kung Bakit hindi mo kahit naman susulat ako yung gusto mga ko malaman? personal. Oo. Tsaka parang Marami na tayo. na-reduce into human level yung mga artista. Pero alam mo, may risk din actually. May Tao risk rin din. sila. So, May risk naiintindihan din sa natin, amin, diba? sa mga writers, no? Like, pag nakaka-scoop kami. Like, in my case, up to now, actually, nagtatampo sa akin yung artista na yun, nagtatampo rin ang kanyang talent manager. Pero I stood by it. At totoo yung sinulat ko. Actually, in a form of a blind Sino item. yun? So, up to now, kasi minutes Sino before, nga ba yun? months before the marriage, alam ko she was 4 months pregnant. Ang source ko, taga-hospital. So, hindi pwedeng hindi ano talaga. Yung ba yung singer? Ganito. So anyway, ganito. May source talaga kayo sa mga ospital. Oh, naman. Oo, hospital. Alam mo, Maria, mayroon din. Malaria. As far as sa mga Palengke. hospital sa Cebu, meron. Dito sa Resort. Ano ba to? Meron kami. Ano ba ito mga source na to? As in source na talaga, sila pa mismo talaga, uy, ganun. Land Mga hidden showbiz microphone. ang aming sources. Land showbiz Oo, ang talagang aming tatawag sources. sila. May mga hidden microphone. Diyan sa Quintas mo, baka meron dyan. Hidden camera, yung mga ganyan. Pero nung ako, bago pa lamang nagsusulat, nagpunta ako sa isang party, nandun yung host na pinag-uusapan natin kanina, na narinig ko yung mga sinasabi niya against his co-host. So, tinawagan ko yung bahay niya the following day, sabi Sino ko ba ito? ganon. Pwede ko bang... Bulong-bungasin Sabi ko, pwede ko bang malaman ang kanyang side? Alam niyo, 4 na beses o 4 na araw akong tumatawag sa kanya, hindi sumasagot. So on the 4th day, sinabi ko, isusulat ko na. Taga 7 ba yan? Taga So that evening, pinatawag ako nung production staff. Nag-meeting sila at yun na, ang sad ending, nawala na siya sa pagiging co-host. Pero ngayon, pumapayagpag na naman siya. Natanggal o on air. lumipat? Namamayagpag na naman siya on air. Anong channel ba ito? Magkaibigan na kami eh. Okay, question. Now, what if kagaya ng sa'yo, nagsasalita ng against, but what if the one saying, yung nagsasalita ng hindi maganda, it happens to be a friend, yung parang, ay, gano'n naman siya talaga. Yung she's very vocal about what she says. Pwede ba, kailangan ba natin isulat yung gano'n? Oo, meron ba kayong ganun? Diba? Depends May on the mga ganon, context. diba? yeah. Consider Depende niyo sa yun? pagsulat mo Oh eh. yes, we do also. Pwede mo palabas na hindi offensive yung sinasabi niya. Or, would you consider not even writing about it? Sometimes. Sometimes, between a friend and his pagkakataon talaga. oo. Like ako, ano na sinasabi ko? Susulat niyo ba lahat ng sinabi ko? Wala ka ba nasabi ngayon? Wala pa! Hindi namin nahuhuli lahat. Nahuhuli lang namin. Kasi nag-uusap, nagkwentuhan tayo, nagkita tayo sa isang restaurant, nagkukwento ako, narinig niyo ako nagkukwento. Susulat niyo yon? Depende. Depende sa sinabi ko. Pero masyadong Ang juicy grabe. sinabi mo, di ba? Hala! Pag si Jenny kumain sa restaurant, nakita kayo gagawin, kita ko na. Be careful, baka yung mga plato may mga microphone. O, eto, ano masasabi mo naman, Ricky, nung na-offend mo si Paps dun sa issue ni Piolo Pascual? Offend ko ba? Touch. Hindi, actually, dapat hindi umiyak si Pops noon, di ba? Dapat sinabi niya. Nasaktan siya. Nasaktan siya, o nga, no? Hindi ko intention yan eh. Sabi ko kay Pops nung nakita kami, dapat ang reaction niya hindi yung umiyak. Ano dapat reaction? sinabi niya na at my age, 35, no? Ang mali ko doon yung 38 sinabi ko. 35 siya, no? Dapat sinabi niya,
At 35, biruin mo, naka-attract ba ako ng katulad ni Piolo? Dapat ganun. Sinulat mo, Kasi 38 Pops kasi, siya. oo. Baka I'm sorry for Yes, that. talaga. I'm sorry for that to say that so sweet. This is 35 last December 12, no? Yes. Oo, 30. Pero mas dapat matanda proud pala siya, sa'yo. di ba? Naka-attract ba siya? O, Yung kay ngayon Pops, naman- iklaro ko lang, magkaibigan kami ni Pops at ni Martin. Parang nag-unlock siya, Ikaw nagtampo rin lang yung siya. nag-scoop ng nagkakagulo Yung sila. breakup nila. After 3 years, sa amin din naman inamin, sa star din inamin. Kasi Nagtotoo let's pala just yung face breakup. it, always when you guys write, may basis. Was there ever a time na meron kayong sinulat, syempre I'm sure nag-verify kayo, pero palpak pala, mali pala. Yung parang, So yung side ng artista, sablay. ito namin. Small percentage yun. In our case, very small percentage. Because hindi naman kami basta-basta nagsusulat nang wala kaming basehan. Kasi part of credibility ng writer is the true. humility to apologize. To apologize, Or to say yes, sorry kung admit. nagkamali. And to put out the other side. With the That's part small of credibility. You still worry about credibility. Of course. Hindi naman worry. Parang you sort of maintain it, you take care of Kasi it. ba about sa mga managers, talent managers, si Dogs, kaibigan mo yan. Kaibigan niyo si Dogs, di ba? Oh, yes. Hindi yun Sabihin, makwento everybody's eh. friend. Hindi, but Tight-lipped. diba sometimes, kunwari, tatawag ka kay Dogs, Dogs, oh, si ganito, si Richard, may ganito, ganito, ganito. There are times ba na, kung halimbawa sabihin ni Dogs, oh, Ricky Arbor na lang yan. Pwede ba Okay, yun? kasi May friendship, ganun. friendship naman Pwede. counts eh. Pwedeng umarbor. Ako sa case ko yung friends talaga. Pero in fairness to Dogs, sa dami ng pagkakataong tumawag ko sa kanya, he was my friend from the very start. Wala siyang sinabing arbor sa akin. Alam mo Dogs gagawin seems to be niya? everybody's friend. Yeah. Oo nga, ba't ganun Alam mo si Tito sasabihin niya, One of I'll the give you nicest the people number in of the Jelly, I'll give you the number of Richard, I'll give you the number of Janice, call them up. Binibigay ang number ninyo, ang telepono. Remember, many times tumatawag ako Yes, sa inyo. that's true. Tapos sabi, kausapin mo sila. Kung anong sasabihin nila sa'yo, yun na. Ikaw, Tita Tita Asta, di ba Asta, nagmamanage ka rin ng mga Yun ang I I was used to gonna be. ask. I used to be, but I stopped now. Do you tend to become biased? Nung manager ka pa, halimbawa nitong mga artistang ito, were you biased na parang everyday naman nagsusulat ka tungkol sa kanila? In a way, yes. In a way. Pero at the same time, medyo, I get too emotionally attached also to my talent. To a point na, pag binibira yung talent ko, nasasaktan ako. Kung sino halimbawa yung nagsulat, tatawagan ko. Ba't naman ganito? Tapos i-explain Talaga? ko. Yes, parang ganon. Karamihan sa mga artista, hindi sila open. Halimbawa, if That's you're that open, karamihan ng mga artista, they are not. Because of... Pero marami may rin open sa pinoprotektahan. friends. Oo. Yung kwento-kwento lang na hindi na sasabihin na off the record to Aster, off the record to Lar, off the record Julie. Parang alam na nila kung anong i-be-told mo, ano yung isusunod. Or sometimes naman, may mga artista na depende sa kausap nila, pinagkakatiwalaan ka nila. May they're so ganon. open to May you, ganon. diba? Uy, off the Kwento record na ko natin. ah. Ganun ako. Off the record talaga? Hindi ka sabihin papasa ka sa ba, iba? Akala ko sabihin ka off the record. Pag matagal ka na, alam mo na kung ano yung ipipil mo. Di ba? Sabi niyo kanina, di ba, may mga friends, kayo na managers, PROs, and even mismo yung artista. Does that mean, at pwede kayong magpa-arbor ng Yes, we story. do that. Oo, madalas Does that naman. mean dapat matakot yung hindi niyo friends? Hindi naman. Parang hindi na okay yun. Pero magandang word yung dapat matakot. Kasi pag yung dissente yung journalist, maski hindi niya friend, maski friend, parang equal yung ano. At saka On sa the level, pagsusulat, ano. hindi naman basis yung friendship eh. Yung basis nun, yung balita, kung anong katotohanan. Saka ano naman, when you write naman, you practice what you call the ethics Yes. of journalism. Oo, may ethics naman. Does everybody practice that? Sana everybody. Meron We would like to meron mga believe, subject na dapat. ganyan sa school kasi, di ba? Yung ethics of Kung journalism. nag-journalism ka, eh paano kung hindi? I am Di ba? not, but you know, Ethics I in apply particular, the hindi same. naman napag-aaralan. You can learn naman yung ethics, yung code of ethics, yung journalism, whatever. Tsaka nasa Out of values school, mo diba? yun eh. Marami naman books in journalism. At nasa sa tao na rin yun. Yun nga, yung values mo. Sabi nyo nga, nagpapa-arbor kayo ng certain scoop, certain articles. Example ng mga isang, kahit isa lang, na pina-arbor nyo because Kasi of... kay tita, ano? Oh, Yung kagaya- sa akin, no? Di ba? Kay Tita Ron, eh, sa kanya naman kasi editor na nagsabi mo. Oo, editor. Ako na, nakalimutan ko na kung anong balita yun, pero nakausap ko mismo si Snooki at nakiusap siya sa akin, huwag ko raw isulat. Alin ba ito? So, after 2 days, nabasa ko sa ibang dyaryo. Ang Nakakainis! sama Make you na feel loob bad? ko. Sabi, huwag ko raw isulat, huwag ko sabihin. Did it Yung pala make you feel mababasa bad ko. na hindi ikaw ang nakapagsulat? I really felt bad at I felt bad nung nabasa yung sunod ang isang writer kasi ang sabi niya, ipinagtapat daw sa kanya ni Si Snooki. Snooki rin. Eh in the first place, sinabi rin sa akin ni Snooki yun, pero ang sabi niya, tita, huwag mo isulat. But did it dawn on Pero you siguro also may na... respeto sa'yo si Snooki. I hope. Hindi, baka naman
sinabi rin niya na wag isulat, pero sinulat nangyayari lang. yun. May mga writer naman kasi, no, na kahit na pagsabihan mo, huwag mo na isulat ito off the record, malalaman mo na lamang sinasabi. Actually, sabi nila nangyayari daw dito, sabihin ko sa'yo, off the record yan, Tita Julie. So, say mo na lang kay Lar. Sinabi po si Lar eh. So, say mo na lang kay Lar, kasi si Lar Hindi nangyayari. Totoo yun. Alam mo, ito sinabi sa akin pero ay pasulat eh. Nangako Kaya na ikaw na ako lang. na lang sumulat. Hindi, pag sinabi sa akin, stop sumulat. May mga sinabi ka na ba? Sige na, nga, ano example? Wag kung na, it stops with me eh. Pag sinabi ko, malalaman. Ay, galing. Alam mo, dumarating din sa point na, let's say, I am very close to a particular artista, no? In my case, sabihin na lang natin si Paps Fernandez. I'm very, very close to her to a point na ang dami kong alam about her, about the family, about her secrets, and yet hindi ko maisulat. You know what I mean? Binibigyan mo sa iba? Ayokong magtampo si Paps sa akin. So, pag nakikita yun sa iba, parang nangihinayang ka, batiyat, hindi mo pwedeng gawin. Hawakan Ganun niya, talaga, yung talaga friendship. pag yung ka-close mo na. Diba? Ang dami mong alam. Marami natin itatanong. Marami pa kami itatanong. Pero ito, minsan destructive ang chismis o ang write-up. Para sa inyo, kailan yung masasabi na ang isang showbiz writer ay constructive o destructive sa kanyang pagsusulat? Alam mo. Sasagutin niyo yan. Oo, ng sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Okay, hanging question was kailan constructive or destructive ang pagsusulat ng showbiz news? Siguro constructive siya kung para sa ikabubuti talaga ng artista yung Like isusulat mo. what, for example? Like halimbawa, kung ang isusulat mo ay hiwalayan halimbawa, no. Hiwalayan ng dalawang ng mag-asawang artista. Constructive siya kung isinusulat mo siya na hindi lang para i-chismis, hindi lang para ibalita, no, hiwalay na to, kundi para ipakita mo rin sa mga tao na ang mga artista, eto, ano rin to. Meron din silang mga problemang dinadala. At katulad niyan, yung mga columns ni Ricky, no, araw-araw binabasa ko yan. Si Ricky, pagkatapos na isulat yung isang scoop, nagbibigay siya ng parang advices sa artista. O sinasabi niya, reminder lamang ito. pieces O of advice, oo. ganun. So, malalaman mo na kaya sinusulat ni Ricky yon para mag-remind dun sa artista. Meron din ako isang kolumnista, si Nel Alejandrino, minsan pati mga maruruming kuko ng artista, isasabihin niya. Pero, yun ay paalala lamang. Artista ka, kailangan maging role model ka. Oh, thank you, Julie, sa papuri mo. Wow, that's Siguro ang write-up nagiging destructive kung may malis na kasama. That's true. That's true. That's true. Like what? Kung may ulterior motive na may galit kay Jelly, sisiraan si Jelly. Ayan. Makikita mo naman yun sa tono ng pagsulat. At saka yung mga writers na pag gusto lang magpa-controversial, Yun na. yun. Malalaman mo naman sa tono ng pagsusulat. Tsaka malalaman mo dun sa mga fans nila na sumusulat sa'yo, yung mga hate mail na tinatanggap mo, nagtataka sila, ba't sinusulat mo itong mga artistang to? Kini-question nila yung pagiging editor mo. Kasi you can write, pwede ka magsulat doon sa negative aspects of the life of the art stars, no? Na hindi offensive at saka hindi yung sasabi ng destructive. We do also accept or we do receive positive coming from our readers. Meron ding negative, depende sa sinusulat natin. So, hindi lahat positive yan eh. Oh, yung reaction ng readers nalabas namin eh. At saka siguro, Minumura kami or nag-react sila for... Nagmumura sa inyo. May nagagawa. Nakakaisang kusina. Sa mga sulat sa na-threaten ka pa. Alam mo, oo, sa na. akin, Sinusulat namin. Sa akin halimbawa katulad nun, yung sunod-sunod nun yung mga balita ko tungkol kay Jinggoy Estrada. Ano ba yung After balita the mo kay end, Jinggoy? yung mga na Makati Med, yung mga nangyayari sa kanya, may mga calls talaga na tumatawag sa GMA. Sabihin niyo sa kanya, huwag na siya magbalita ng tungkol kay Jinggoy, masyado siyang sipsep, yung mga ganun. May mga ganun talaga. Katulad naman nung sinulat ko ito si Donita Rose na siya mismo humihingi. Nahalikan siya ni Mark Anthony sa pelikula. May tumawag sa akin, do you know who I am? Do you know what you're writing about? Yes. At sabi, masama yung pagsusulat mo, hindi tama yan. Sino tumawag? Samantalang, kung sino man yung admirer ni Donita, kung sino man yung fan niya yun. Baka kailangan doon sa eksena. Okay lang naman. Na kinabukasan, Madalis. kinausap ko si Okay Donita. lang, Sabi ko, bakit ganun? Sa mga press releases ninyo, ikaw mismo humihiling, pero galit na galit itong fan mo. At English speaking pa at nagpakilala siya na businessman siya. At tinatakot ako, tinithreaten ako na patatanggal daw niya ako sa trabaho ko. Hindi ka matatanggap na ganyan eh. Paano kung dumadating ba yung punto na ang sa tingin nyo, constructive yung sinulat nyo na ito naman talaga, hindi naman ako malisyoso sa pagsulat ko nito, constructive naman to. Pero, yung sinulat nyo, galit.
hindi daw, masyadong personal. Ang ginagawa niyo? Depende sa perception ng artista o ng public. Baka isipin ng iba, may personal, isipin ng iba, objective. Nasa perception kasi yan. At karamihan din sa Very mga artista subjective yung sensitive, Napaka-sensitive. O totoo yung sinulat mo, Pero, negative ang Sa reaction there is, mo. yung initial reaction usually ganun ng artista pag na... Pikon. Oo. Yung titignan ka, ba't sinulat niya to? May ano kagad. meron namang artistang talagang, kunyari, ngayon lumabas yung article, tapos nabasa nila, yung tatawag sa'yo, hello, bakit mo naman sinulat yung ganito? Hindi naman ganyan. May ganon. Meron. May ganon. Actually, mas maganda nga kung ganun sila, di ba? Oh, better. Natatawa May nila, mga reaction. nag-react. Why better? Sila. Because, Parang nalalaman mo yung side niya mismo, di ba? So the next day, susulat mo na yun. That's it, yung side niya. Better. Para may Paano kung two sides alam mo of the na, issue. alam mo na kung galit siya sa'yo, kaysa naman mababalitaan mo lang na pinahunting ka pala. Yes, O may Meron complaint na bang sila. nanganting sa inyo na gusto kayong patayin? O aawayin kayo? Ako nung kasagsagan ng Vilma Nora rivalry, yung mga fans lang naman, na may sinulat ako tungkol, Noranian kasi ako may sinulat ako kay Vilma na hindi nila gusto. Ayan. Sinabi, Hindi masyadong huwag kang lalabas ng constructive opisina. okay, do you have biases? Syempre, parang ganun. Like kung, di ba? Alam mo, being human beings, Marami mayroon siya. talagang biases. Meron, Pero mawawala dapat yun. i-minimize as much as possible. Kasi yung journalism dapat should be as objective as possible. so hindi ka maging objective kung may biases ka, di ba? I-minimize mo na konti. Ang hirap As i-control much as you siguro can. yan, Ha? Ang hirap i-control Di siguro. ba, hindi naman. Pag Parang matagal ka na yung sa words business. lalabas at lalabas kahit papano Pag matagal ka na sa business. Eto, nanalo ang Padilla family, di ba, sa case nila against Orduha. Yung sinulat ni Orduha na book, okay? Lahat naman syempre nagsusulat, ng mga nagsusulat, may mga risks na kasama yan na hinaharap. Naenkwentro niyo na ba yung ganong kagrabe na risk na may demanda, yung may libel, ayan. Pero, mamaya niyo pa sasagutin yan. Dahil pagbalik namin, hindi niyo lang sasagutin yan, meron pa kaming sis challenge. Later. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Ano nga ba ang mga risk na na-experience nila sa kanilang pagsusulat? May demanda, may libel, ano nga May ba? threats. May threats. Yung libel lang siguro. Pero kami sa Star, may lawyer kami. Na pag na-feel namin medyo sensitive yung item. Kukonsulta niyo muna consult? siya Konsulta sa lawyer. bago Kahit- ilabas. At saka meron kami, alam namin yung mga the laws of libel, libel laws. Oo. Kahit sa GMA, di ba? Kahit saan naman siguro, May kahit saan kinoconsult mo organization. na sa lawyer pag masyadong sensitive. Pero minsan, kahit hindi libelous yung sinusulat mo, pag medyo negative, pero yun ang totoo, ay may mga nagagalit sa mga totoo artista. yun, may reaction So, meron isang action star na na-meet ko siya, kailan lamang, in person. Kasi yung nagkwento sa akin noon, yung kanyang ex, no, yung misis niya. Tapos sabi sa akin, Julie, natatanda ko yung mga sinulat mo noon, pero hindi na kita tinawagan, hindi kita kinontak. Pero mahahalata, no, mayroon siyang pagdaramdam o pagtatampo. Sino ba yun? At meron ako isang sinulat noon at sinabihan ako na Siyempre sa sa commercial reporter, break. tigilan mo na yan dahil hindi ka nakakasiguro kung kailan ka pupuntahan ng artista na yan. So, merong mga artista kasi So, di na alam meron nun, sila. threat. Oo, meron. At saka sa buhay, sa buhay nyo, hindi lang sa Alam mo, trabaho. it's part of the risk na of our job. Parang ano na yun, the hazard. Yan ang I hada. think naman lahat naman may risk ang trabaho. Parang kayo na rin ni Jelly, ni Janice. Kasi you're part of the media na rin, Actually, in a way. Actually, nararamdaman ko nga yun. Kakaiba ano? Sumulat sa inyo kunyari, ang napakaraming tao na nagbabasa ng column ninyo. O nanonood ng whatever program you're in. Hinihingan kayo ng update sa artista, sa sulat nila ay may mga characteristics ng artista o tao sa showbiz at ito ay kayo ay hinihingan nila ng comment. Constructive man o hindi, bahala kayo. So ito na po ang sis challenge namin. Yan ang mangyayari. Ito yung mga tanong kunyari ng inyong mga fans. Dapat Baka galing sa inyo yan, ano ni Janice? dapat bang maglagay ng waiver? Opinions expressed here are not necessarily opinions of the host. Hindi ho kami. Oh, ganon. So, Di ba? Pipili Pipili ako. kayo at may tanong dito sa sobre. Beauty first. Ayan. Ano huling ka ganyan pag seniority? Distribute na natin lahat. Saan kayo? Sige. Taron. Ay, ako pala. Nandis na. Sinong artista ang too hard to handle?
Maraming artista ito. Pero kasi I can mention si Gabby Concepcion noong bago pa lang, ano. Gusto ko siyang interviewin, nandun na siya. Pero kailangan pala dumaan muna ako sa father niya dahil yun ang nagmamanage sa kanya. Ganun ba? So sabi ko sa father, can I interview your son? Sabi niya, kailangan gumawa ka muna ng appointment. Ayun lang siya eh. Bakit kailangan pa akong kailan hindi pwede ngayon? Dito na lang siya, wala siyang ginagawa eh, di ba? Di ba parang nakakadalawa na nga siya today? Yun lang ang nakita ko na pinapahirapan ka pa, nandoon na rin lang. Lar. Eto. Sinong artista ang masarap kausapin? Ay, marami yan. Aside from Jelly. I like, yeah. I like Vilma. Si Vilma Santos masarap ko. Ilmanyan ka kasi eh. Hindi talagang si Osang, si Rosana Roses. Kasi very talagang generous. Very generous. Oo, dami-daming nasasabi. Si Robin Padilla, yan, masarap kausapin din yan. Si Sharon. Oh, she's also as generous eh. Tita Aster. Sinong artista ang maraming sikreto? Marami. Lahat yata. Name drop, marami. Yung parang talagang top 3 mo. Top 3. Top 3 yan, top 3. Ayaw. Ayaw. Actually, number 1 si Tita Aster. Number 1 siya, maraming sikreto. Tita Ayaw. Ano, diba? Kasi kayo rin eh, although open kayo sa iba or sa press, may mga tinatago pa rin kayo sa sarili ninyo eh. Siyempre, Diba? oo naman. Meron. Kaya lahat ng artista may mga sikreto. Kaya I cannot just pinpoint one. Huwag mo or na two. ikwento yung sikreto nila. Yeah. Kasi na lang sila. Sige na, Tita Aster. Jessa Saragosa. Okay, next. Chinese. Sinong star ang walang chismis na itinatago o talagang super all-out siya yung, sige, care ko, okay, ano ba? Chris Aquino, my friend. Kasi very vocal, very vocal siya articulate. talaga. Minsan, True. without her own permission, yung salita siyang salita, di ba? Without provocation. Without provocation. Yung maganda eh. Wala rin Katulad naman ni sa Jelly, kanya di yun. ba parang daldal ng At daldal. bago tayo umalis sa ating pinag-uusapan, naalala ko ngayon lamang, pwede ko ba idagdag yung pangalan ni Nora Honor? Kasi si Nora, Mahirap mahirap hagilapin. hagilapin. At minsan, nandun na, may appointment na kayo, pagpunta mo dun sa Di pa appointment sure. ay, ayan, Di ka pa sure. maghihintay ka pa ng 5 oras, pero wala pa rin siya. Na ilang beses na. Pero yun ay nung araw. Ngayon naman, Ngayon, medyo... fabulous. Okay, name your top 3 newsmakers of all time. At, well, of all time, yung sa career nyo. In all, In your career. Like in your 3 decades. CDK. Sino ba? Vilma, Nora, Robin. Tama. Sharon. Sharon. Vilma. Pwede 4? Sige. Dolphin. Dolphin. FPJ. FPJ. Tita Ron. Ako si Nora Vilma din, at saka si Chris Aquino. Sa akin yun. Ako, Nora Vilma, Sharon Maricel. Ako, pairs, Dolphy siya. Kasi yung issue sa kanila talaga Pairs. nasapan, no? Oo, grabe. Martin and Pops. Martin and Pops. Matagal din, di ba? Nag-stress talaga. Chris Aquino, yung issue sa kanya, pinag-usapan nila dito, kundi sa Asia, all over the world. Lumalabas sa Time Magazine. That's right. That's true. Okay, rank the following according to importance kung i-consider niyo ang issue for your column. An actor or an actress po ito. Pasensya na po. A is into drugs. B, questionable gender preference. C, into a forbidden relationship. Uy. So yan, rank niyo po yan. Rank Alright. yan. Important Kung if ano you ang were mas to write it. importanteng isulat dyan. If I were to write it, Yes. Naku, 3 headlines column. No, which would Equal be... in rank. Equally rank? Yeah, pero still, pag sinulat mo yun, hindi mo naman pwedeng pagpantay-pantayin ng kabila. Pantay-pantay, 3 Pwede? Hiwa-hiwalayin mo. Although, 3 different items. So, let's Hindi say... na, for fun lang. fun, For fun number lang, oo. For fun. Drugs, common na kasi. forbidden Common na kasi. relationship, sexual preference. Parang common na yung topic. Siguro ako number 1 sa akin, yung questionable gender. Bakit? Ano kasi, parang yung mga tao lagi nakikiliti sa mga ganyan eh. Laging, Lalo ko na kung pa-girl siya masyado o pa-mean siya Ano masyado. the third item? The third item. Forbidden relationship. Forbidden relationship. oo, pangalawa siguro yung ano yung isa pa? Drugs. Hindi, pangatlo ko lang yung drugs. Ako forbidden relationship. Ako rin, gusto ko dapat yung Pag first. involved yung medyo Oo. mga sweet, mga Parang, yung unlikely, unlikely, forbidden. Oo. Huwag naman yung unlikely, forbidden. Yun yung exciting. Unlikely ano ba?
It will depend perpetrators. Para sa akin, it will depend kung magne-name names tayo. Kung panay blind items na, Boring? Boring. Kaya kailangan kung isusulat mo yung forbidden relationship at i-headline mo yung kailangan mag-name names ka na. Pero ang maganda sa blind item, mas lalo kang naiintriga eh. Mas intriguing ang blind item, di ba? Okay, top 3 interviews na gusto nyong gawin based on issues, recent issues. Okay? Ano ang first question nyo doon sa mga tao concerned? Closer to home, si Janice saka si Jan Estrada. Anong first question mo kay Janice? Siyempre, lahat na ilahan na Tuloy-tuloy na lahat. ba yung annulment? What happened? Wala na balikan. Kailangan ko ba sagutin? Sagutin natin. Sa The Bus, and then. Di ba sa S5 siya? Sa Espans pala. Tapos, Maganda yun. Diba? so yan, Alma. Ano tatanong mo? Ganun din, kasi sayang yung mga relationship na ganun, di ba? Who would you ask Diba, ang first? tagal-tagal na sayang. Who would you ask first? Would you ask... Kung pwedeng sabay, para nandyan sila together. Eh. Wow! O yung mga couples, magandang ano yun eh, di ba? Martin and Pops. Janice, Jan, Ano yun? Ano nga yung Dolphy. question On opposite sides of the Joey. table ba yun? Ito na. Yun na si Jenny, ay si Alma, ayun na si Joey. Anong tanong mo sa kanila? First Hindi na ba kayo question. magkakabalikan talaga? Okay, fine. Sayang naman. Titaas ka. Anong gagawin ni Jan para mapatawad mo siya? Ah, ako pa ba? Alam mo, ako naman, gusto kong, kasi concerned ako kay Pops and Martin. Kasi si Pops parang anak-anakan ko na. Ang palagi ko pareho, hindi na ba kayo pwedeng magkabalik? Kasi gusto ko magkabalikan sila. Hindi, I still hope. First lang, wala sila mga asawa. Pwede Si Natalie Wood, tsaka si ano. Ako si Nora Honor. Si Elizabeth Nora, Taylor. Noranyan ako talaga, si Nora Honor. Tatanong ko sa kanya, kanino ka ba mas killing? Kay Jan Rendeso sa mga anak mo? Sino ba mas mahal mo sa kanilang dalawa? Di ba? Tita Julie. Ako si Jelly. Dali! Jelly, kailan mo magiging kaibigan? Yung hindi mo kaibigan ng singer-actress? Meron ba? Bakit naman kailangan kami maging kaibigan? Pwede naman kami mag-usap pero huwag na masyado. Kailan kayo mag-uusap? Pwede naman mag-usap, pero huwag na masyadong friends. Kailan? Nasunod kong tanong, kailan? Siguro pag nagkita kami at nagkaroon ng pagkakataon, why not? Oo. Huwag tayo maging masyadong close na lang. Ako, ayoko magbigay ng pangalan, pero tatanungin ko yung mga may questionable gender. Kasi Oy! pinag-usapan natin kanina, di ba? Di ba kayo? Ano, yung binline item ni Ricky, yung 5 nasa Cebu. Uy, gusto ko malaman yan. Yung 5 Mamaya. nasa Cebu. Kailangan ko yan, sabi yan. This Dito five- magla-lunch sila Ayun, lahat. tatanungin ko sila kung totoo ba. Meron na akong experience na ganyan. Yung babae, tinanong ko kasi, totoo ba na ano ka, ang gusto mo babae rin talaga. Inamin niya sa akin, ngayon ladlad na siya. Sino ba ito? Si Carol daw din. Okay lang yun. Actually, you know what? The more open you are, it's okay kasi parang mas accepted. Lalo na kung sexual preference, I mean, that's I the way think you are. for Lard, number 1 ngayon, sexual preference, because it affects also the attitude of the person concerned, di ba? Exactly. Ito yan. Parang there's a lot of load off them pag, tama na nga ako. Wala na ako na sinasabi ko. Uy, salamat. Salamat din. Salamat natin Ang dami pang masarap sabihin. Ang dami pang masarap itanong sa inyo, ang dami pang masarap pagkakwento. Kaya lang, ubus na ang oras namin. Salamat pa sa pag-share nyo ng information. Sana next time, mas open kayo. Sabihin na yung mga blind item. Hihingan natin talaga, di ba? Wala nang blind item. Wala na, sabihan na talaga. Salamat. Thank you so much Jenny? again. Paano mo na ikaw lamang hanggang ngayon? Maganda. Hindi po. Pero On that- nag-date siya. On that note, mga balik ko ang sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Ikaw ba, Jelly, sumasama ang loob mo pagka may sinusulat sila sa'yo na hindi maganda? Okay lang hindi maganda, basta't katotohanan. Pag malisyoso ang pagkakasulat, syempre sumasama ang loob ko. Pero kung Tinatamaan constructive... ka ba? Oo. Pero hindi naman ako nagre-react na kailangan pa, di ba? Pero kung constructive yung, let's say, alakas ng boses ko, para akong squeaky, boses Ay, wala ano, ka sarili okay lang yun kasi aminado naman akong malakas ang boses ko. Yung gano'n. Eh, ikaw. Natural mo yun. Oo, natural ko yun. Eh, ikaw, kailan ka nasasaktan? Alam mo, hindi na. Sanay ako sa pain, di ba? Sanay ka sa pain. Wala kang kayo masaktan, din sanay ka sa pain. Hindi, alam mo, hindi na rin siguro kasi parang feeling ko,
That's their work, that's part of their job. If they write, edi fine. Kasi pag nagreklamo ka, mas parang ano eh. What if walang intriga? O walang writers? Ano na lang Hindi tayo mangyayari mag-i- sa atin? Hindi tayo mag-i-enjoy, Jenny. Wala na tayong pag-uusapan, di ba? So, obvious mo na kailangan natin sila masyado. That's right. That's right. Basta, masarap pong... Magkwentuhan. Oo, Lalo na magkwentuhan. pag Huwag ibang na tao natin tawagin pinag-uusapan chismis. natin. Kwentuhan na lang. At magkita-kita po tayo ulit. At ibang tao na naman ang pag-uusapan natin. Parang hindi ako biyak. Bukas lang! Ay, bukas lang! Ano ba yun? Bukas po! Dito sa Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bayo, Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, Balloon Creations. Color My Hair, and Union Square. Sinong artista ang too hard to handle? Maraming artista ito. Pero kasi I can mention si Gabby Concepcion noong bago pa lang, ano. Gusto ko siyang interviewin, nandun na siya. Pero kailangan pala dumaan muna ako sa father niya dahil yun ang nagmamanage sa kanya. Ganun ba? So sabi ko sa father, can I interview your son? Sabi niya, kailangan gumawa ka muna ng appointment. Eh, ayun lang siya. Bakit kailangan pa akong kailan hindi pwede ngayon? Si Alma, ayun na si Joey. Anong tanong mo sa kanya? First Hindi na ba kayo magkakabalikan talaga? Okay, fine. Saan naman? Itaas ka. Anong gagawin ni Jam para mapatawad mo siya? Ako pa ba?